Mga kapuso, aminin na po natin na ang ilan po ay hindi pinapansin ang mga road signs kahit pa kailangan itong sundin para po iwas sa aksidente. Pero may mga road sign na luma na at hindi pansin kaya nagdudulot patuloy ng disgrasya. Narito po ang aking special report. Sila ang mga patnubay sa kalsada, palatandaan ng kinaroroonan, gabay sa patutunguhan, babala sa nagbabadyang panganib, tanglaw sa gitna ng dilim. Dekada 60, isang Pilipinas sa mga bansang nakibahagi sa Vienna Convention kung saan inilatag ang mga patakaran para sa road safety. Pero ang tanong, sa mga panahon ngayon, isa rin ba ang Pilipinas sa mga bansang sumusunod sa alituntuning ito? Kasamang isang eksperto mula sa National Center for Transportation Studies ng UP at isang opisyal ng MMDA, sinuyot namin ang ilang kalsada sa Kamaynilaan para busisiin kung pasok nga ba sa international standards ng Vienna Convention ang mga road signs ng bansa. Merong hindi nagpa-follow. Meron din yung lumang sign ang ginagamit. Ma'am, kayo ho ba? Meron ho ba kayong in-house monitoring? Meron kaming mga tao na naka-assign mag-maintain ng aming mga existing signs. Sobrang laki ng Metro Manila, so limited lang yung mga tao natin. Sa unang dalawang road sign pa lang na aming binabaan. Itiprint ko muna. Oo. So paano yan? Dapat Actually, hindi kami naglagay ng road sign na yan eh. Pero kami, meron din kasama doon sa maintenance namin yung mga nagtitrim ng mga puno na nakakasangga sa road sign. Sa patuloy naming pagbusisi, natuklasan rin ang ilang road sign na matagal na dapat tinanggal sa kalsada. Wala na yung red line na. Nabura na. Yun ang mga lumang signs eh. At may ilan pang posibleng magdulot ng aksidente. Meron ako nakita doon sign, no? Ayun. Ayan. Ayan. Ako, paggabi, hindi na makikita. Ang mga concrete barrier halimbawa na madalas matatagpuan sa mga U-turn slots. Makailang ulit ang nagdulot ng peligro sa mga motorista. Kaya ang solusyon ng MMDA? Kahit mabangga, hindi madadamage yung sasakyan mo kasi flexible siyang ganon. Tapos sa gabi, kitang-kita mo to. Yung diagonal bars ng ano mo, ng barrier, baligtad, dapat pa gano'n. Oo. Alam mo yan? Oo. Tama ang lagay. May mababangga. Minsan, paglagay nila, hindi na nila namomonitor yung tamang ano, di ba? Ano yung purpose bakit kaya? Para alam ng ano, ng motorista. Oo. Sa pag-aaral ng NCTS, nasa $1.9 billion o mahigit 83.2 billion pesos ang nasasayang taon-taon dahil sa mga aksidente sa daan. At bagaman maraming ituturing dahilan ang mga eksperto, isa raw sa mga ito ang kakulangan sa tamang road signs. Dapat talaga i-reflectorize yung mga signs nila. Baka hindi lang na-strictohan yung sa project engineer namin na dapat namin maintain namin ito. Kasi ito ang makakasib sa tao eh. Kulang na nga, ang iba pa raw ay naglalaho na lang na parang bula. Ninanakaw talaga. Sa buong bansa, 3 ahensya naghahati ng responsibilidad sa mga road sign. Ang mga road sign sa mga national highway nasa kamay ng DPWH at MMDA para sa Metro Manila. Ang mga local road sign naman hawak ng lokal na pamahalaan ng bawat syudad o bayan. Kaya ang siste, madalas magkakaiba ang kulay at itsura ng street sign sa iba't ibang lugar. Ito yung sign na ganyan, may pangalan ng politiko. Pinapayagan po ba? Wala pa tayong batas dyan, pero yun yan, doon sa EPAL bill kasama yan. Kayo po ba sa MMDA, pabor kayo dun sa anti-EPAL bill? Oo, syempre, kasi nakaka-distract ng ano yan eh, ng attention ng driver eh. Importante masunod yung guidelines kasi yung gusto nating mangyari, no? Kahit saan ka pumuntang bansa, kahit saan ka pumuntang lugar, pareho yung ibig sabihin ng sign.